Doc Presi, ano po ba yung, kasi nga, di ba, eto na tayo, no? From malamig, ang sarap matulog sa gabi, ngayon magiging Yes, maalinsangan na. Ano po ba yung kadalasang effect? sobra. Yes, di ba? Yung kadalasan pong epekto Mm. ng nito, yung init, sa katawan ng tao and yung mataas na index, paano po ba to nangyayari? Kadamihan talaga, we will experience too much dehydration. Kasi if mataas na yung ating heat index, talagang nagkakaroon tayo ng problem with our control sa ating body temperature. Yung tinatawag talaga nating inner temperature ng katawan or your core temperature natin. So it is the combination of our own temperature and the temperature sa surroundings natin. And kapag nangyayari yung sinabi mo kaninang umaabot na tayo 33 degrees and up, nagkakaroon talaga tayo ng problem with the control. So, dapat inaayos natin yung ibang factors nang sa ganun ay hindi natin ma-experience itong kinatatakutan nating heat exhaustion until nagkakaroon na tayo ng heat stroke. Ayun. So, kaya And po ba most people tayo, talaga, yes, go ahead, Doc, sige po. yes. And most people talaga, kahit na hindi tayo nagkaka-heat stroke, hindi tayo nagkaka-exhaustion, but we really experience yung dehydration. Yun yung Yun. pinaka-common na na-experience ng kadamihan. Kahit nga nasa loob pa tayo ng bahay. Di ba? We can really feel the heat, the humidity na parang gusto natin ngayong mas frequent na tayong umiinom ng water. We have a lot of thirst already kahit nasa shaded area pa tayo, di ba? Totoo yan. And yun nga po, yung Mm-mm. causes of dehydration dahil sa init, ipinapawis po natin yung ating bodily fluids. Yun po ba yun? Yes, oo. Our way of losing the heat is kailangan nating magpawis. And pag nag-evaporate na yung pawis natin, doon na tayo nagkakaroon ng relief from the heat inside na nangyayari sa loob ng katawan natin because of the very hot temperature around. Ayun. So can we also say, Doc, na we have to keep ourselves hydrated para mapalitan yung inilalabas nating bodily fluids na kaya inilalabas yun ng ating katawan kasi yun yung form ng pagko-cool down ng katawan natin. Tama po ba yun? Yes. Statement Oo, niyo? to prevent dehydration, ngayong tag-init, ngayon, lalong-lalo ngayon summer na, di ba? Padating na Yes. talaga ang summer. So, unang-una, dapat prepared tayo for that. So, una, yun, dapat we are bringing our water. And yung iba, they are making use of the sports drinks na meron na Mhm. siyang kasama electrolytes para hindi na rin tayo nagkakaroon ng electrolyte imbalance. Mhm. And then, dapat prepared tayo kahit sa damit natin. So, syempre, summer, wag tayong magdamit nung makakapal because it is important na ma-evaporate natin yung sweat natin so that makontrol natin yung temperature. Eh kung mabibigat yung damit natin, makakapal, it will be hard for our sweat to evaporate. So, hindi natin naaayos yung ating temperature and we will be more prone to heat exhaustion, heat stroke, and all those. Doc, yung pong Ayun. mga yung mga katulad ng mga ang trabaho ay madalas nasa labas sa mga biyahero, Sa mga field. courier, nagmomotorsiklo, hindi natin maiwasan na Yes. mabibilad po sila sa araw. Yung mga traffic enforcer nga natin, 'di ba, may pahinga sila kasi sobrang init din. Pero kung hindi po maiiwasan, paano po ba yung magandang paraan for them to be safe lang kahit na mainit o magiging mas mainit na po yung panahon? Ano po yung dapat suotin kung bawal ang makapal, long sleeves na manipis, ganun ba? Paano po yun? Yes, lightweight, oo, lightweight na mga damit. Tsaka hindi fitting, yung loose dapat. And then, dapat meron din tayong protection from the sun. At gumagamit tayo ng mga gear na medyo malapad yung brim ng mga hat. Nagpo-protect tayo sa ating eyes with our sunglasses. And then, gumagamit din tayo ng mga sunblock. And kailangan din nating ayusin yung talagang preparation with the fluid. So, dapat may extra talaga tayong dala. And Mm-mm. napaka-importante din na like this, medyo nag-work na even mga seniors na 65 and up, medyo hindi na ganun ka-okay ang kanilang control with their core temperature. So, dapat very careful sila at alam din nila kung anong possible na mga mararamdaman so that if it happens, kailangan na nila talagang mag-rush in the nearby hospital or clinic. Mhm. And kailangan ding nakabantay sila with the medications that they are taking kasi may mga gamot na pwede tayong mas mabilis tayong magkaroon ng heat stroke like gamot sa high blood, may mga high blood dyan, yung nagtitake ng mga beta blockers,
yung nagtitake ng mga pampaihi na mga gamot din, yung tinatawag nating diuretics. Yes. Pag iniinom natin yon, we are more prone to having heat stroke and heat exhaustion. Ganun din yung mga may gamot na antipsychotics, yung mga pampatulog, mga tranquilizers natin. And like yung antihistamines din na mga gamot, but syempre sa mga drivers natin bawal din yun, 'di ba? Opo. Na they are driving and they are taking those medications. So mas prone din sila doon. Lalong-lalo na ngayon na dapat lahat ng risks ay inaayos natin. And then ganun din yung mga obese. Dapat pag summer dahan-dahan na, kasi if you are a little bit on the higher part of the weighing scale, talagang mas mabilis tayong nagkakaroon ng mas mataas na temperature sa ating katawan. And alam din natin yan because the less fats we have, then the less din ang warmth ng katawan natin. But if we have more stored fat sa katawan, then the more tayo na mas naiinitan. And that is very common din na feeling, kahit na tayo, naintindihan natin yun na if we are a little bit heavier, then mas mabilis tayong naiinitan talaga. Correct. Doc, very quick lang po, ang pagkakaiba ng stroke sa heat stroke. Kasi sasabihin nila, pareho naman stroke yan, pero may difference po yan eh. Ano po yung pagkakaiba? Para lang mas ma-enlighten ang ating mga nakikinig at nanonood. Pag sinasabi nating stroke, it is a brain emergency na nagkakaroon ng less supply ng dugo sa brain. And it can be bleeding, it can be rupture sa ating artery sa brain, or it can be nabarado yung ugat na nagde-deliver ng blood sa brain. That is stroke, or tawag natin dyan is brain stroke talaga. But when we say heat stroke, nagkakaroon tayo ng problem with our temperature control, and then nagiging emergency siya because nagkakaroon din tayo ng less na supply ng blood sa ating brain. But it's on a different way. It's because of the rise in temperature, at nagkakaroon na rin tayo ng circulatory failure, nagkakaroon din tayo ng some kidney injuries, that the brain is not also being supplied with enough oxygen. At doon na rin natin ma-experience yung mga symptoms like confusion, nagkakaroon na tayo ng fatigue, yung iba nagdideliryo na, yung iba hindi na naintindihan yung mga pinagsasabi nila because nagkakaroon na rin ng kakulangan ng supply because of too much dehydration from the heat. Doc, yung mga nilalanglang lang, yung heat stroke, ito po ba ay nakakamatay? Worst case scenario? Yes. Yes, because it can also cause multiple organ dysfunction. Like, affected talaga yung brain natin, yung kidneys natin, yung ating cardiovascular system, most especially if yung dehydration natin is very severe na. So pag mainit ang panahon, lumaklak ng maraming tubig, di ba? Yes. And if hindi maiwasan na kailangan lumabas talaga, then you should be prepared. May bit-bit ka na mga kung ano yung kailangan natin, like water, yung protection natin, and then you should know kung ano yung maaaring mangyari sa'yo at dapat alam mo kung saan ka tumakbo. And like ngayon merong mga may mga summer yung mga kids na with their coaches na they play, 'di ba? Pag summer may mga ganun. Yes. So you should be aware na na dapat kapag masyadong mainit is naghahanap si may place talaga, 'di ba? Merong provisions din yan may na covered court may mga naman. pa-fluids, yes. Tapos may covered area, and some places may air condition, no, pwede silang pumasok anytime if they feel something, or dapat talagang may schedule of sessions of rest in between. Correct. Tsaka uso na rin ngayon, Doc, yung mga chino-charge na lang na electric fan, di ba? Yung iba ang lalakas pa ng buga. So, I guess kung meron namang budget, di ba, kariri na rin natin yon kesa naman sa may mangyari pa sa atin na that will lead us to the hospital.